How can we have a good beginning and a good ending? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna yung ating mga kapatid sa pananampalataya, si Ronelio Bautista, Flaviano Urera, and Lourdes Araiza. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions araw-araw. Now, babalik po tayo sa istorya ni Gideon, no? So, kahapon po tinalakay natin na si Gideon, meron siyang 32,000 men. And sabi ng Diyos, okay, meron akong dalawang test, no? Yung fearfulness test and water test. At nasala nga yung mga sundalo ni Gideon mula sa 32,300 na lang yung natira. Wala pa pong 1%. So basically, sinasabi ng Diyos, I don't need 32,000 soldiers. I only need 1%. No? At yun nga po yung 300. Now, na tinalo ni Gideon yung mga Midianita gamit po yung 300 soldiers lang. So isipin niyo po yan, by the thousands yung kalaban nila. Pero 300 lang na sundalo yung ginamit ni Gideon. Ginamit ng Diyos sa pamamagitan ni Gideon at sila po ay nagwagi. Now, dito po sa Judges chapter 8 verse 22-35, ito po ang sinasabi. The Israelites said to Gideon, "Rule over us, you, your son, and your grandson, because you have saved us from the hand of Midian." So sabi po ng Diyos sabi po ng mga tao kay Gideon, "Okay, yehey, panalo tayo. Now ikaw Gideon, yung anak mo, tsaka pati mga apo mo, dahil kayong nagligtas sa amin, kayo na lang, yung lahi mo na lang yung maghahari sa amin, no?" Pero sabi po ni Gideon sa verse 23, but Gideon told them, "I will not rule over you, nor will my son rule over you. The Lord will rule over you." Napakaganda po ng response ni Gideon. Sabi ni Gideon, hindi ako maghahari sa inyo. Ang Diyos, si Yahweh, ang maghahari sa inyo. So basically, he refused. Tumanggi siya sa sinasabi ng mga tao. Pero sabi niya, I have one request. Ayan na. Ang ganda ng pagkakasabi niya, no? The Lord will rule over you. Pero sabi niya, meron akong request. Now, ano yung request ni Gideon? Sabi niya, and he said, I do have one request, that each of you give an earring from your share of the plunder. It was the custom of the Ishmaelites to wear gold earrings. They answered, "We'll be glad to give them." So they spread out a garment, and each of them threw a ring from his plunder onto it. So sabi ni Gideon, di ba mayroong mga hikaw yung mga tinalo natin mga Midianites? Bigay nyo na lang sa akin yon. Verse 26, the weight of the gold rings he asked for came to 1,700 shekels. Mga 20 kilos po yun na ginto. Not counting the ornaments, the pendants, and the purple garments worn by the kings of Midian, or the chains that were on their camels' necks. Gideon, now listen to this mga kapatid, verse 27. Gideon made the gold into an ephod, which he placed in Ophrah, his town. All Israel prostituted themselves by worshipping it there, and it became a snare to Gideon and his family. Gumawa po si Gideon ng ephod. Now, talakayin po natin mamaya ano ba yung ephod na yan. At later on, sinamba ng mga tao yan, no? At nagdulot ng idolatry. Kumbaga, pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, something tragic na nangyari po sa dulo ng buhay ni Gideon. Now, ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number 1, we can have a good intention and have sinful acts. Pwede pong si Gideon, meron siyang magandang intention dito. I don't know exactly. Pero possibly, yung intention niya ay hindi naman, I don't think na gusto niya talagang gumawa ng Diyos-Diyosan. Or, I'm not sure kasi hindi ko alam kung ano yung exactly yung ephod. Yung ephod, ano yun parang garment yun, sinusuot yun ng priest Pero sabi kasi ng mga ibang mga scholar, na yung ephod nito ay parang statwa, no? Hindi siya yung normal na ephod. So pwede siyang statwa o parang Diyos-Diyosan. I don't know exactly, pero
possible din 'yun 'no, pero pagpalagay natin ngayon na normal lang siya na garment na sinusuot ng priest. So kung 'yun yung iniisip niya, so yung intention niya maganda, gusto niyang malaman yung kalooban ng Diyos. Kasi 'yun naman yung purpose ng ephod, eh, yung you want when you want to inquire something, may gusto kang malaman patungkol sa, ano bang gusto ng Diyos, ano bang kalooban ng Diyos, ano bang pinapagawa ng Diyos, bibigyan ba ako ng katagumpayan ng Diyos. Remember si Gideon mahilig siyang humingi ng sign sa Panginoon, ng confirmation kung ano ba talaga yung plano ni Lord. So, makita niyo yun sa mga naunang istorya. Dito, yung ephod, yun yung ginagamit ng priest para malaman kung ano yung kalooban ng Panginoon. So, puwedeng possible 'no, bigyan natin ng benefit of the doubt na si Gideon yun talaga intention niya. Pero yung good intention, nagiging sinful acts po siya. Possible na may good intention tayo pero at the same time, yung action natin mali. Simple lang po 'yan mga kapatid, parang tayo minsan maraming mga tao 'no, yung mga anak nila nagugutom, yung intention nila pakainin yung mga bata 'no. Pero dahil sa hirap ng buhay ang gagawin ng magulang magnanakaw. So, may good intention pero may makasalanang gawa. So, 'yan po yung tingin ko nangyari kay Gideon, eh. Kasi kung sakaling ephod yung ginawa niya, ang ganda ng intention niya makipag-communicate kay Lord, pero mali yung action niya, makasalanan. Bakit? Kasi hindi naman yun yung standard ni Lord, hindi naman yun yung, authorized. Kasi ang authorized kind of worship and inquiry is through the priest at pupunta dapat sila sa Shiloh 'no, kung nasaan yung mga priest, kung nasaan yung tabernacle. We can have good intention and have sinful acts. Puwedeng possible na maganda intention pero makasalanan naman yung wala pong iniwan sa panahon natin 'yan, eh. Minsan jina-justify natin, maganda naman intention ko, eh. Ah, Minsan 'pag nakagawa tayo ng kasalanan 'no, eh, talagang kailangan, eh, kapit na tayo sa patalim. Maganda naman intention ko para naman 'to sa pamilya, para naman 'to sa simbahan 'no, minsan sa simbahan pa. Para naman 'to sa kapwa ko 'no. So, tandaan natin mga kapatid yung good intention dapat may katumbas yun na good actions. Hindi puwedeng may maganda ka lang intensyon pero yung, action mo mali. Number 2 po, we can have a good beginning and have a tragic ending. Possible na yung mga buhay natin mga kapatid, ikaw, ako, puwedeng maganda na yung simula natin ngayon, nakakilala tayo sa Panginoon, nagsimula tayo ng maganda. Pero possible na mag-end tayo sa isang trahedya. Parang yung mga kings sa Bible 'no, maraming mga pagkakataon na nagsimula sila ng tama or somewhat in the middle, nagsimula sila ng tama, pero later on, yung dulo ng buhay nila ay nauwi sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa kasalanan, marami pong mga gano'ng sitwasyon. So, maging sa Judges po, maging ito si Gideon, ang ganda na ng simula niya 'no, na-encounter niya si Yahweh, natalo niya yung mga Midianita, dinemolish niya na yung mga Diyos-Diyosan nila nung kanyang angkan, kanyang pamilya, sumasamba na sila sa tunay na Diyos, yung bayan ng Israel nanumbalik sa Diyos. Pero yung ending, dahil gumawa siya ng ephod, yung ephod na yon, sabi rito, all Israel prostituted themselves by worshiping it. Sinamba ng mga Israelita yung ephod na ginawa niya. Naging trahedya. And sabi rito, and it became a snare to Gideon and his family. Naging bitag pa, naging napasama pa yung kanyang pamilya just because of this. So mga kapatid, we can have a good beginning. Pero maganda yung simula natin. Pero ang tanong, yung ending ba natin maganda din? Point number 3, we can have a good foundation and have it demolished. Pwede tayong magkaroon ng magandang pundasyon sa simula, pero later on, madidemolish din yung sinimula nating mabuti. Tignan niyo po rito kay Gideon, ang ganda na ng kultura, no? Natanggal na yung mga Diyos-Diyosan, dinimolish na nila, winasak na nila Gideon, nagtagumpay na sila sa Midianita, napalaya na yung bayan ng Israel, nagkaroon na ng kapayapaan. Ang ganda ng pundasyon sana ng susunod na henerasyon. Pero ano pong nangyari? Na-demolish lang yung pundasyon na itinayo ni Gideon. Sabi rito sa verse 28,
Thus Midian was subdued before the Israelites and did not raise its head again. During Gideon's lifetime, the land had peace 40 years. Pero pag tinignan niyo po yung mga kasunod na mga talata niyan, yung mga verses niya yan, nagsimula na naman magrebelde yung bayan ng Israel. And in fact, yung anak ni Gideon, si Abimelech, sabi ni Gideon, hindi ako magiging hari sa inyo, kahit yung anak ko hindi magiging hari sa inyo. Si Abimelech gustong maghari. In fact, pinatay pa ni Abimelech lahat ng kanyang mga kapatid. So, daming anak ni 70 anak ni Gideon, pinagpapatay yun ni Abimelech. So, ang ganda ng sinumula ni Gideon, ang ganda ng pundasyon, pero yung sumunod na henerasyon, hindi handa para tumungtong dun sa pundasyon na nilatag ni Gideon. Kaya mga kapatid, ito po yung mga application natin sa pag-aaral natin na ito. Number 1, make the right decisions for the right reasons at the right time. Kaya dapat ganito Lord, tama ba yung intention ko? That's number 1. Lord, tama ba yung kaparaanan ko? No? Lord, tama bang panahon ito? So, lagi nating tinatanong yon. So, maganda pag-usapan din natin to sa mga discussion groups natin, no? Anong ibig sabihin nito sa atin practically speaking. So, pangalawa po, pray earnestly that God's grace will carry us through or will carry us to the end. Ipanalangin natin sa Diyos na yung biyaya niya na nagsimula ng mabuting bagay sa ating mga buhay, ay kompletohin niya to hanggang sa huli. Ako po, yun ang pinag-pray ko talaga sa Panginoon. Lord, makasalanan ako Alam ko yung kilala ko yung sarili ko, pamamaya sa dulo ng buhay ko, gumawa lang ako ng mga matitinding kasalanan, no? At ikahiya pa ako ng mga anak ko at pamilya ko. Marami po mga Christian leaders na, I'm sure familiar kayo, no? Na ang ganda ng career nila, ang ganda ng family nila, ang ganda ng ministry nila, ang ganda ng legacy na iiwanan sana nila. Pero towards the end of their lives, ang dami nilang mga nagawang mga mali, no? Na yung iba mga scandal pa, mga na-iskandalo pa sila. So ako, pinagpe-pray ko, Lord, please give me your grace, no? Extend your grace sa mga panahon na magre-rebelde ko sa inyo, magkakasala ako. So mga kapatid, ito yung panalangin natin, no? Pray earnestly that God's grace will carry us to the end. Sa biyaya lang ng Diyos tayo kumapit, no? At panalangin natin, di lang tayo kundi ang ating pamilya. Pangatlo po, build godly foundations and prepare those who will stand on them. Mag-build tayo ng pundasyon na tutungtungan ng susunod na henerasyon. Pero tandaan natin mga kapatid, habang nagbibuild tayo ng foundation, prepare na rin natin yung susunod na henerasyon na sila yung tutungtong sa pundasyon na sinimulan natin. Halimbawa, sa iyong pamilya, nagsimula ka ng Bible study, nagkaroon ka ng family devotion, may family altar kayo, meron kayong magandang kulturang sinisimula, nagsisimba kayo tuwing linggo, no? Magkakasama kayo as a family. Meron kayong gathering na sama-sama kayo nag-aaral ng salita ng Diyos. That's a good foundation. Isa yan sa mga marami mong pwedeng gawin. So, yung pundasyon na nilalatag mo na yan, you have to make sure na yung susunod na henerasyon, ipagpapatuloy yan. Hindi yung sisirain nila at hindi na ipagpapatuloy. Ihanda natin sila na mag-build sila. Kumbaga tumayo sila, tumindig sila sa pundasyon na sinimulan natin. Magandang kultura na sinimulan natin. Pag inaral niyo talaga yung buhay ni Gideon, sobrang trahedya na yung dami mong anak na yon, pinagpapatay lang ng isa mong anak, si Abimelech. Dahil si Abimelech gustong maghari, no? Ang ganda-ganda ng sabi ni Gideon, I will not rule over you. Yahweh will rule over you. Yun ang disenyo ng Diyos. Pero yung isa niyang anak, iba yung thinking, no? At hindi tumungtong dun sa pundasyon na inilatag ni Gideon. Now, para po sa ating discussion, how can we practically build strong foundations and prepare those who will stand on them? Para po sa ating dive deeper video, pag-usapan po natin, what did Aaron, Gideon, and Jeroboam have in common? Tayo po'y manalangin. Father God, I see in Gideon how easy it is to speak the right words, but still keep part of my heart for myself.
Thank you for the victories you give. Please protect me from pride after success. Search my heart and show me if there's anything that takes your place. I don't want hidden idols in my life. Change me from the inside, not just on the outside. Help me to live under your rule every day, not only when it feels easy. Keep my heart soft and fully yours. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama natin dito sa ating daily devotions. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.